morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya Live na napapanood niyo po sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa mga kaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Nampas, Sir Bong Bautista, Sir Hope Amable at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong inquiry sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Si kalawang bahagi ng ating programa ay ang interview po natin kay John Roy Caballes Rigodon, ang TESDA scholar na nag-top 4 lang naman sa Electronics Technology Licensure Examination na ginanap nitong nakaraang March 2026. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ang ating mga masusugid na tagapakinig. Una-una po, gusto ko po batiin na congratulations ang ating opisina po ng Public Information Office sa ating successful launching po ng Media Lounge kahapon. Yes, Ayan, ang ating pong Media Lounge dito sa TESDA ay magiging espasyo po, no, space para sa ating mga media na nangangailangan ng lugar para pagsulatan ng mga news. Ayan. Shout out kay Edie Joy Songsong at kay Chief Roger Liovit. Saludo sa inyo. Binabati ko naman ng happy birthday ang aking pinsan dyan sa General MacArthur Eastern Samar, si Ate Judith Ferranco Tuazon. Malipayon nga pagsalinurgan imo kaadlawon, Ate Judith. At may comment po, no, mula po kay Aton Laban Lang. Good morning po, watching from Hong Kong. Wow, good morning po ma'am. Shoutout po sa inyo dyan sa Hong Kong. Yes, regards dyan sa mga OFWs natin dyan sa Hong Kong. At binabati ko rin ng happy birthday ang aking kaibigan na Regional POW Officer na si Bevelyn Babes Monsanto. Ayan, happy birthday Babes! At binabati ko naman ng happy birthday ang aking friend na si Bituin Escalante. happy birthday Bito! Video kay tayo soon. Naks ng hamon kay Bituin. At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong mga katanungan mula sa ating mga manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-Kaya! Mula kay Lugil Blacada, hi po, regarding po sa post nyo about sa offer nyong kurso na Agro-Entrepreneurship NC3 sa TESDA online program. Gusto ko po sana mag-training na actual ng kurso na Agro-Entrepreneurship. Meron po kaya dito sa Dasmariñas? Maraming salamat Lugil. Yes po, meron po tayong face-to-face na training ng kursong Agro-Entrepreneurship NC3. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na TESDA office po sa inyong lugar para po sa availability ng nasabing kurso. Muli, paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humihingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, nako, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Para masiguradong legit at verified ang inyong mga national certificates, maaari rin pong gamitin ang TESDA Skills Passport app kung saan makikita ninyo ang inyong official credentials. Ligtas ito, madaling dalhin at maaari ninyong ma-access kahit saan at kahit kailan. Samantala, atin po munang silipin ang mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. WorldSkills Philippines Northern Samar tagumpay na idinaos sa BCAT. TESDA update mula kay April Joy Ebdane ng TESDA Balicuatro College of Arts and Trades. TESDA Update. Formal at matagumpay na idinaos ng TESDA Balicuatro College of Arts and Trades o BICAT ang WorldSkills Philippines Northern Samar 2026 noong ika-26 ng Pebrero na nagsilbing patunay sa lumalagong kahusayan ng lalawigan sa larangan ng Technical Vocational Education and Training o TVET. Sa pangunguna ni Vocational School Superintendent ng BICAT, Dr. Imelda Dico, Regional Director ng TESDA Region 8, Director Dan M. Navarro, at Provincial Director Zosimo T. De Asis ng TESDA Northern Samar, muling napatunayan ang kahusayan ng mga mag-aaral ng TVET sa lalawigan.
Sa mismong kompetisyon, nasaksihan ang mataas na antas ng profesionalismo at teknikal na katumpakan ng mga kalahok. Nagtagisan sila ng galing sa mga kategoryang tulad ng welding, carpentry, wall and floor tiling, electrical installation, cooking, bakery, fashion technology at refrigeration and air conditioning. Naging isang mahalagang bahagi rin ng programa ang World Skills Campus Tour. Dito binisita ng mga mag-aaral ng senior high school mula sa 8 iba't ibang paaralan ang Regional TVET Innovation Center or RTIC. Ito ay nagbigay ng mahalagang kaalaman at inspirasyon sa mga kabataan upang isaalang-alang ang TVET bilang isang seryoso at kapaki-pakinabang na propesyon. Formal na nagtapos ang aktibidad sa isang awarding ceremony kung saan kinilala at ginawaran ng medalya at cash prizes ang mga natatanging kalahok. Ang kaganapang ito ay isang matibay na hakbang tungo sa pagbuo ng isang globally competitive workforce para sa Northern Samar. Mula sa TESDA Balicuatro College of Arts and Trades, ako si April Joy A. Ebdane, sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat April Joy ng TESDA Balicuatro College of Arts and Trades. Samantala, TESDA Zambales nakiisa sa Women's Month Celebration. TESDA update mula kay Mary Florence Iminga ng TESDA Region 3. TESDA Update. TESDA Update. Nakikiisa ang TESDA Zambales Provincial Office sa pangunguna ng Acting Provincial Director na si Mr. Leonardo R. Tabamo sa pagdiriwang ng 2026 National Women's Month na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society. Bilang bahagi ng selebrasyon, nag-decorate ang TESDA Zambales ng Women's Month advocacy materials sa kanilang opisina upang mas mapalaganap ang awareness tungkol sa gender equality at inclusivity. Nagkaroon din ng photo booth corner na may advocacy props kung saan pwedeng makijoin ng mga clients, trainees at staff bilang suporta sa Women Empowerment Campaign. Namahagi rin ang opisina ng advocacy shirts at bags para sa TESDA staff at trainees bilang simbolo ng suporta sa advokasya para sa karapatan ng kababaihan at pantay na oportunidad. Bukod dito, nagsagawa ang TESDA Zambales ng one-day training on longganisa and tocino making noong March 6, 2026 sa St. Benilde Center for Global Competence sa Olongapo City. May 21 kababaihan mula sa iba't ibang barangay ang lumahok sa training. Ang activity ay inorganize ng TESDA Zambales God Focal Person na si Ms. My Lady A. Adlawan at pinangunahan ng trainer na si Ms. Susan L. Rodriguez. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, patuloy na sinusuportahan ng TESDA Zambales ang skills development at livelihood opportunities para sa mga kababaihan. Mula sa TESDA Region 3, ako po si Mary Florence B. Imingan sa TESDA, kayang-kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Mary Florence ng TESDA Region 3. Samantala, TESDA Region 8 sinimula ng TVET Board sa construction sector. TESDA update mula kay Kenneth Tobilla ng TESDA Region 8. TESDA Update. TESDA Update. Opisyal na nakinilala ng TESDA Regional Office 8 ang Philippine Constructors Association Leyte Chapter Incorporated bilang Regional Industry TVET Board para sa sektor ng construction noong ika-6 ng Marso 2026 sa Hotel Alejandro Tacloban City. Tampok sa aktibidad ang paglakda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng TESDA at PCA Leyte Chapter. Pinangunahan ang seremonya ni TESDA Assistant Regional Director Engineer Enrico C. Banario at Special Assistant for Operations and Compliance Director Vivian Abeva, habang sa panig ng PCA Leyte Chapter ay lumahok sina President Engineer Efren Canabe at Vice President Engineer Conrado Advincula. Kasama rin sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa DTI, DOLE at DPWH, pati na rin ang mga TESDA Provincial Directors na nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatibay ng kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Layunin nito na matiyak na ang mga kasanayang itinuturo ng TESDA ay tumutugma sa totoong pangangailangan ng industriya ng construction. Sa pamamagitan ng pagtatag ng Eastern Visayas Industry TVET Board for the Construction Sector, mas mapapadali ang pagtukoy sa kasalukuyan at tinaharap na pangangailangan ng mga construction firms.
pagdagdag sa bilang ng mga eksperto na makakatulong sa review at update ng training regulations at pagdevelop ng competency standards para sa mga bagong kasanayan at emerging technologies. Bukod dito, inaasahan ding makakapagbibigay ang board ng suporta sa pagpapalawak ng mga pasilidad at sistema para sa training, assessment at certification, alinsunod sa umiiral na regulasyon ng TESDA. Mangunguna rin sila sa pagpapatupad ng iba't ibang TVET programs tulad ng apprenticeships, upskilling at general EBET programs na nakatuon sa dekalidad na skills development. Malugod namang ipinahayag ni Engineer Efren Canabe ang pasasalamat ng kanilang asosasyon sa TESDA sa pagkakataong maging katuwang nito upang matiyak na ang mga TESDA graduates ay nagtataglay ng napapanahon at world-class na kasanayan na hinahanap ng mga kumpanya sa sektor ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, higit pang mapapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa sa Rehiyon 8 at mabibigyan sila ng mas maraming oportunidad sa trabaho kasabay ng patuloy na pagpapataas ng kalidad ng serbisyo sa industriya ng konstruksyon. Mula sa TESDA Regional Office 8, ako po si Kenneth Vitubila, pagsama-sama sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Kenneth ng TESDA Region 8. Samantala, TESDA nakipag-partner sa HD Hyundai para palakasin ang shipbuilding skills development. TESDA update mula kay Eileen Sab ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Mas maraming oportunidad sa trabaho at mas pinalakas na kasanayan ang inaasahan para sa mga Pilipinong manggagawa matapos makipag-partner ang TESDA sa isa sa pinakamalaking shipbuilding company sa mundo, ang HD Hyundai. Ito ay kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng TESDA Secretary Kiko Benitez at ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea na ginanap sa Philippine-Korea Business Forum. Layunin ng nasabing kasunduan na palakasin ang skills development at isulong ang makabagong teknolohiya sa shipbuilding industry ng bansa. Sa nasabing forum, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagaan ng skills training upang mapanatili ang paglago ng shipbuilding sector at mapakinabangan ng mga oportunidad mula sa international partnerships. Aniya, ang mga ganitong inisyatiba ay magbubunga ng mahalagang partnership na lilikha ng mga proyektong pamumunuan at higit sa lahat, kabuhayan. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ng TESDA at HD Hyundai upang pagbutihan ng technical training para sa shipbuilding, kabilang dito ang pagpapalitan ng kaalaman at expertise, pag-enhance ng training programs, at paghubog ng mga highly skilled workers na kayang makipagsabayan sa pandaigdigan industriya. Ayon naman kay TESDA Secretary Kiko Benitez, mahalaga ang pagtutugma ng skills training sa pangangailangan ng industriya. Dagdag niya, sa paglapit ng training sa mismong workplace at pag-align ng mga programa sa demand ng industriya, mas natitiyak ang mga graduate ay agad na makakapasok sa dekalidad na trabaho. Dagdag pa rito, maaaring magtulungan ng TESDA at HD Hyundai sa pagbuo ng pagproseso ng mga training curriculum na may kaugnayan sa shipbuildings at iba pang teknolohiya. Inaasahan din ang pagbubukas ng mas maraming employment opportunities para sa mga trainees na makakapagtapos ng programa. Sa kabuuan, ang partnership na ito ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa at magbibigay daan sa mas matatag at globally competitive sa shipbuilding industry sa bansa. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Eileen Sab para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. At yan ang ating naging TESDA update sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Susunod na po ang interview kay John Roy Caballes Rigodon, ang TESDA scholar na nag-top 4 sa Electronics Technology Licensure Examination na ginanap po nitong nakaraang March 2026. Standby lamang kayo dyan mga katesda. President has asked to make sure that TESDA both
Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya live sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Mili Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa ay ang ating interview sa isa na namang TechVoc idol natin na si John Roy Caballes Rigodon ng Cebu. Si John Roy po ay top 4 lang naman sa Electronics Technology Licensure Exam na ginanap nitong nakaraang March 2026. Siya ay graduate ng diploma course at isang UWAC TEA Scholar ng o yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng TESDA. At kagnay nga nito, makakasama natin si John Roy straight from Cebu via Zoom. Good morning sa iyo, John Roy, at welcome po dito sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya. Hello po, good morning po. Thank you for having me here. Ayan, And oo. John Roy, before anything else, baka meron kang gustong batiin or i-shoutout na maaaring nanonood o nakikinig sa atin ngayong umaga. Yung mga mahal sa buhay, mga ganyan, mga Sige po, jowa. kunin ko po yung listahan ko. Aba, yun. Yun ang maganda. Sige. Go ahead. Unang-una po, binabati ko yung family ko, mama at papa, saka 5 kong mga kapatid. Nice. Tapos binabati ko po yung mga teachers ko since elementary, yun. Sila talaga yung foundations ko. Elementary, high school, college, instructors, pati na rin yung mga nagbagsak sa akin. Shoutout po sa inyo. Tsaka yun, recently binabati ko rin yung family ko rito sa site. So my site, Technical Institute, family, faculty and staff, site Rian Dormitory, family, close staffs ko rito sa dormitory, my fellow students, fellow alumni. So, ayun. Binabati ko po kayo. Ayun. Napaka-comprehensive ng bati, no? Yes. Tsaka shoutout din sa mga tumulong at nagpabagsak. Salamat sa Nagbagsak. lahat ng nakasama ni John Roy ni sa John journey Roy. niya. Siyempre, John Roy, Yes po, wala kasama sa journey. unang-una, kumusta yung pakiramdam na ikaw ay top 4 sa buong bansa, no? Ng Electronics Technicians Buong bansa. Licensure Exam. Ayun, hanggang ngayon po, parang nag-goosebumps ako. Kasi parang ito talaga yung pinaka-dream ko even before. Siguro mga elementary, yun. Talaga. Dream ko nang mag-top notch sa licensure exam. So, parang katuparan na to ng mga pangarap ko. Tsaka, yes, pero yung first ko kasi is engineering na board exam. So siguro medyo nag-setback tayo, pero ayun, proud pa rin kasi top notch pa. Galing. So, John Roy, ano ba ang rate? Pwede ba namin malaman kung ano yung ratings mo nito sa katatapos lamang na licensure exam? Yes po, nag 90% po ako sa exam. Yes. Tama ba yung understanding ko? Di ba pag sa mga ganitong licensure exam, yung 90% ay average siya, no? Ng mga iba't ibang types of test ba na tinake mo? Tama ba? Practically, technically, sa lahat ng mga board exam, yun, average siya ng mga subjects. Pero yung pag pinagkaiba kasi ng technician, if 50 item lang siya. So kaya siya, madali siyang ipasa, pero mahirap siyang i-top notch. Kasi yung ilang items lang, malaking minus na yun kapag Oo narorong ka. nga. Tama. Oo nga. Grabe, 50 no? items lang din kasi. Like parang mix na lahat ng subjects. Oo, 90% average in a 50-item exam. So, anong pakiramdam mo nung nakita mo yung ratings mo, no, nitong kakatapos lamang na licensure exam mo? Anong unang pumasok sa isip mo? Una talaga na-shock talaga ako kasi parang na-lose hope na kasi binibilang ko yung mga wrong ko. Parang 5 na. So, parang hirap na tong mga 90. Yun, nagre-reflect kasi ako So, parang the whole time, kaya umuwi ako sa bahay, doon ako nagantay ng results. Para naman hindi ma-stress.
hindi magka-anxiety masyado. Oo. Pagkalabas, ayun, yung kapatid ko talaga, siya yung nag-check. Kasi hindi ko kayang tingnan eh. Sabi niya, uy kuya, nag-top 4 ka. Wow. Ayun, Wow. tapos, ayun. Sa mga results pa tumatalon naman, kami doon, tumatalon kami. sa mga results pa naman, no, ang unang lumalabas dun sa niloload sa PRC site ay yung mga top notchers. Tama, di ba? Yes po. Oo. Yun ang unang Yung mo mga top notcher po, makikita bago ilang yung page. pinakalistahan ng mga names nyo. Wow. Teka, kwentuhan mo nga kami. Sino kasama mo habang nakatingin sa screen? Sa screen ka ba nakatingin nun? Sa screen. Nag-work kasi ako so sa likod ko yung kapatid ko. Yung pangatlo naming magkakapatid. Si Lulaine. Saka ayun. Siya yung nagtingin sa top notcher. So yung tiningnan ko yung yung passers. So, nakita ko yung pangalan ko. Ayun, pumasa. Nice. Saka siya, sabi niya, uy, nag-top notch ka kuya. So ayun. Talan kami. So saya. Si mama nasa labas. Sobrang saya namin that time. Ilang days ba ang ilang days yung labas ng results from the day of the exam? Siguro mga 4 days po. Parang Wow. 4 long days yun, no? Para sa'yo. Long. Very long 4 days of my life. Kaya doon ako sa bahay para di magka-anxiety. At sinunod mo ba yung mga, di ba sa mga nag-exam, meron yung mga pamahiin, no? Meron yung mga kailangan gawin, no? Merong sabi daw, kailangan magsuot ka ng pulang underwear, pulang medyas. Talaga? Oo, tapos sabi daw, tama ba? Tama ba yun? Tapos meron daw, itatap mo daw yung board para daw by the term itself, tap the board. Tapos sinisipa yung upuan, no? Patali. Ang dami. Binabali yung lapis. May mga sinunod ka ba dito sa mga myths na ito? Minsan nga Nagpapatasa. nagpapatulis ka ng lapis sa kikilala mong top notcher din. Ang swerte. Ginawa mo ba yun? Prayers lang talaga yun. Nice. Sa akin po, prayers lang talaga yun. Pagkatapos ng exam, straight ako sa cathedral. Nagsindi ako ng kandila, umattend ng mass, yun. All of those days, yun talaga yung pinag-pray ko na sana kahit makakapit lang yung sa top notch. And hopefully that I can, matanggap ko yung results. Anyhow. Of course, tuwang-tuwa yung pamilya mo tsaka yung school mo na site, no? Institute of ang galing, oh. Sinalubong ka ba nila ng banda? Nagpa-tarpaulin ba sila? Wala. Nag-visit lang talaga, courtesy visit. Kasi kasamang staff ko naman sila. Kasi part-time ako sa special project, so mga kapwa staff ko lang. So chill lang naman, puro congrats, gano'n. Wala pa namang engranding banda. Ayan, nice. Pero bago itong mga naging achievement mo, no, maaari mo ba kaming kwentuhan kung sino nga ba si John Roy bago pumasok sa diploma, bago naging scholar ng TESDA under UWACTEA? Nako, parang 2 oras yung sagot ko nito. Go ahead. Go. Sana po, si John Roy noon, isa siyang academic achiever since elementary talaga. Nice. Second honor, tsaka naging first honor until graduation. Graduated valedictorian. Enrolled sa special science class program sa amin sa Bunga National High School. So, tsaka nag-STEM nung senior high. So all of those years with honors talaga. Math Challenger, Quizzer, Science Fair, Quizzer, Math Expo, mga ganun. Talaga? So, tapos, while doing those things, isa rin akong ulirang anak, yung sabi nila. Saka ulirang anak, pinatanggap ko naman. Kasi tumutulong ako sa parents ko. One of, I think, makakonsider ako na breadwinner kasi katuwang ako sa business, yung paglalako ng mga paninda, mga snacks, ulam, gano'n. Oo. Kasi we believe panganay ka, di ba? Yes po, panganay. Panganay ng 6 na magkakapatid. Wow. Kalahating kusina ko. Yan. Para sa iyo ba, John Roy, no, bilang panganay sa panganay din ako.
paano mo dinadala itong responsibilidad na ito, no? Paano yung mindset mo knowing na ako ang kuya ng 5 kong magkakapatid? Ano yung nakaset sa mind mo and how did you set your goals para sa family mo? Una po talaga, nilalagay ko na talaga yung burden sa akin. Ako mismo, voluntarily, binaburden ko yung sarili ko na iahon yung pamilya sa kahirapan, unang mag-succeed, maging stable, tumulong sa mga kapatid, magpaaral, gano'n. Right. At tsaka rin, maging moral support at saka model sa kanila. Sila din magsikap. Ganun. Wow. I guess isa kang malaking role model talaga ngayon, no, Oo sa nga. mga kapatid mo. I believe, confident akong sabihin na sinasabi ngayon ng mga kapatid mo ay gusto ko maging kagaya ni Kuya. Ayan. But right after high school, naging valedictorian ka, did you think of going immediately na mag-tech voc course or nag-isip ka ba mag-college? Nung high school, hindi na po talaga ako valedictorian ng high school. Parang chill lang, with honors lang, ganun. Pero, nag-apply kasi ako before ng DYST scholarship. Yung DYST's EI scholarship program. So, nakapasa din naman ako. Kaya yung plan A ko talaga is electrical engineering. Bachelor in electrical engineering. So, ayun. Nung pandemic, graduate kami ng pandemic. Nag-first year college ng pandemic. Pioneer ng online class. Ganun. So, doon ako nag-school sa... Oo nga. Hindi ko na lang siguro i-mention, university. Oo. Tsaka, sa hirap ng pandemic kasi, di ba, financially, ang hirap nun, naging katuwang din ako. So, disturbed talaga. Ayun, nag-mess up ako. Natanggal ako sa scholarship. Natigil ako ng isang semester. Oo. Tsaka, Ang daming... pero nasa isip ko naman, alam ko naman na yun si Sai Technical Institute, kilala ko naman na pwede akong mag-start over. So yun, ginawa ko. Maraming na-detour talaga nung pandemic, no? Maraming, ang laki ng impact ng pandemic sa lahat ng buhay, sa lahat ng antas ng pamumuhay ng lahat. Kahit ako, ng parang tao. ayokong pumasok nun eh. Oo. Nare-recall ko yun, nagluluto ako ng paninda, yung shakoy, suman, gano'n, habang nag-online class. John Roy, bukod sa sipag, no, binanggit mo rin yung faith. Paano nakatulong ang pananampalataya mo sa journey na ito? Yes po, isa po talaga yan yung faith. Kasi big part po ng formation namin sa school namin, sa Sai Technical Institute, is yung spiritual talaga. Kasi yung core values namin is to work, pray, and serve. So, kasali talaga si pray. Yes. Kasi yung spirit kasi namin is from the prelature of Opus Dei, which is to do ordinary things extraordinary well, and to turn your daily work into prayer. Kasi yun talaga yung way to sainthood daw. Yun yung from inspiration of Saint Jose Maria Escriva. So in our school, part po talaga yung prayer. So may chaplaincy sa school namin. So dun talaga mas nahubog yung spirituality ko from that formation. And it really fruited well. Kasi prayer kasi talaga yung Right. masasabi kong sekreto sa pagtatap notch ko. Kasi I prayed to Saint Joseph of Cupertino, Saint Jose Maria Escriva, Saint Blessed Alvaro del Portillo, which is the founder of our school. Siya yung nag-inspire na i-build yung school namin. So, and all of those prayers, it really resulted well. Kasi si Lord talaga nagka-clutch siya ng mga exams. Nice. Very well said. And everything else in life, of course. During na nag-aaral ka nung pandemic ng electrical engineering, kailan mo, what made you stop? Parang ang hirap po. Kung i-articulate ka.
Ano, yung moment ko talaga, nag 3 semesters ako nung college eh. So, second year, first semester, dun ako nag-stop na talaga. So, nung first semester, may bagsak ako ng 3 subject. So parang naging under probation ako ng DOST. So, gusto ko nang bawiin yun on the next semester. So, kaya nag-enroll ako the next semester. Then, nag-try din ako sa next semester. Kasi gusto ko talagang bawiin. Nung nakapastop sa akin is yung Bagyong Odette. Yan, di ko malilimutan yan. May subject kaming thermodynamics, tsaka yung solution, need siya dun sa Microsoft Excel ilalagay. Okay. So, ang nakapahirap, ang pinakamahirap dun is yung walang kuryente, walang internet. So hindi ako nakagawa ng final exam, final project. Kasi kasagsagan yun ng finals tumama si Bagyong Odette. So bumalik yung kuryente second week of January na. So wala talagang update sa school, sa studies. Pagkita ko na lang, pag-open ko na lang ng pagkabalik ng kuryente, ayun, bagsak na ako agad. So kaya sabi ko sa sarili ko, wala na to. Oo. Di na to kaya sa circumstances ko. So, rest muna. Muni muna, ganun. Grabe yung dumaang challenges sa Oo nga, transition mo, no? Into Talaga. college, yung dumaan Yes, sa'yo yung pandemic. Tapos ngayon, bagyo. And after nitong lahat ng ito, ano yung decision na ginawa mo? What led you into studying again? And ano yung inaral mo na after nito? For me po kasi that time, never in my plans na mag-stop talaga. Siguro, nag-pause lang ako for 1 semester para siguro makamuni-muni, ganun, maka-process ng lahat. So, habang ginagawa ko yun, nangingisda ako that time, whole 5 months. Puro pangingisda lang yung gawa ko. Talaga. Tapos, ayun, nung nabalitaan kong nag-open na si Site Technical Institute. So, alam ko naman yung program nila with TESDA, under DTS law, gano'n. So, kaya nag-enroll ako. So, dun nag-start na yung classes. After siguro mga July ba yan or August pala. At nakakuha ka ng scholarship, no, under ng UWACTEA. Saan ka nag-apply pala ng scholarship? Tapos the scholarship ito, UWACTEA, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ito yung law na nagbibigay ng scholarship sa college and at the same time sa TechVoc. So saan mo nag-apply ka ba ng scholarship na ito? Coordinated na yun ng school namin. Nice. With TESDA. Region 7, yes. Automatic na po yun mostly. Parang pinagpipiliin na lang yung Courses. yung mga students. Oo. Pero napakarami naman, siguro mga 450 slots kami before. So parang lang, konti lang yung hindi kasali kasi konti lang din namin kaming mga students. So parang almost lahat automatic na siyang enrolled sa scholarship. At ano ka rin na student leader, batay dun sa dun sa feature sa iyo. Isa ka rin student leader. Paano mo pinagsasabay yung pagiging chair mo ng yung student council or student government ba ng inyong eskwelahan? Yes po, kasi for 3 years class chairman ako ng aming block section. So parang nagli-lead ako sa mga classmates ko and proudly naman sa mga 15 honors, mga 10 or 12 doon from our section ng graduation. Wow! Galing naman. Nasa ka pala star section? Oo. Parang ganun po. Hindi, na-timing lang siguro na parang homogeneous yung sections namin. Tsaka mga studios, gano'n. Wow.
And napag-alaman namin no na nabanggit lang din dito na nagtatrabaho ka habang nagre-review for the board exam. How was the review season no while working? Parang nakakahiya kong sabihin. Kasi ano lang, nag-enroll kasi ako mga January. Sagsagan talaga yun ng work. Tsaka, napaka-busy. Kasi graveyard yung shift ko. So, whole day, tulog ako noon. So, parang ang hirap i-insert yung pag-catch up ng mga recordings, mga meetings, online recordings. So, nag-ano lang talaga, parang hanggang sa kaya lang, every week, ka-catch up lang konti, read na konti. Nung mga last 10 days before exam, so tumawag ako sa reviewer namin, si Engineer. So, shout out pala kay Engineer Alan Panga, no? Siya yung talagang isa sa mga tumulong sa akin. So, tumawag ako sa kanya. Siya yung may-ari ng review center. So, Sir, Engineer, kaya ko pa bang mag-clutch sa pagre-review? 10 araw na lang. Tsaka gusto ko pa namang mag-top notch. Sabi niya, kaya yan. Kasi, yung importante, kasi nagre-research kasi siya ng mga review materials. Yung mga possible na question. So, yung nangyari, yung last week na, parang 3 beses akong pumunta sa kanyang office, nag-final coaching, binabasa ko lang yung lahat ng binibigay niya. Pina-familiarize ko lang. Tsaka konting refreshing every night, ganun. So, in those 1 week for board exam. Kaya nga parang naghihinayang ako na siguro kapag kung those whole 2 months sineryoso ko talaga, kaya kong sineryoso Kung pwede lang, better with better circumstances, I think kaya naman sigurong mag-top 1. Pero of course, I'm still happy. Kasi with the very limited time, I still made it. Ganun. And I believe no, yung lahat ng mga pinagdaanan mo, no, lahat ng mga pauses, hindrances, pinagdaanan mo yon kasi dadalhin ka pala dito no as one of the top notchers ng electronics technician licensure. Wow, congrats pa din, 'di ba? Masasabi mo sa sarili mong nakaya mo no despite everything, nakayanan mo and In you're spite here. of and despite of, kumbaga mas tumamis yung resulta dahil sa struggles. Sinasabi, yes, Go ahead, sir. sinasabi ko pa, yung mga failures, talaga yun, redirection lang talaga for a better journey and a better destination. And narinig din namin na active ka sa non-government organization. Maaari mo ba kaming kwentuhan dito at involved sa human rights yung organization mo? Paano ka involved dito? Oo. Right now, active po ako sa yung NGO namin is Sectoral Transparency Alliance in Natural Resource Governance here in Cebu. So, yung human rights-based approach siya for responsible natural resource governance. So, yung mga extractive mining, ayun, pinagtutunan namin yun ng pansin with education to communities, gano'n. Galing. Kasi, unang-una kasi, malaki kasi yung banta sa namin, sa municipality namin. Kasi may possible entry of heavy quarry and cement plant dun sa lugar namin. Na posibleng makaka-damage. So, dun talaga ako na nahimok na sumali sa mga gantong mga NGO. Oo nga. And galing kasi akong ng Cebu last week. 'Di ba? Na kahit habang nasa eroplano ka lang, nakikita mo din yung ibang mountains na naapektuhan na rin ng quarrying, no? Oo. Yung quarry, tsaka mining talaga. And salamat sa buhay mo. Salamat sa mga kabataang kagaya mo na That's right, totoo yan. Meron kang puso no para sa paligid mo, meron kang may strong Disposition. perspective for this. And matanong namin no,
Ikaw ba, gusto mo bang magkaroon ng, o nais mo bang ipagpatuloy na magkaroon ng isang bachelor's degree? Gusto mo bang maging engineer someday? Yes po, of course po. Parang hindi pa rin po yun nawawala sa mga plano ko. Yung main goal po talaga yung pagiging engineer, tsaka magiging professional engineer, ganun. So main goal ko po yun sa career. But for the meantime, parang hindi na siya urgent for me. Yung most priority ko po talaga is ma-stabilize muna yung hanap buhay, income, tapos yung family ko talaga matulungan ko muna before I step forward sa aking career. Ganun po. Oo nga, oo. Siyempre, maraming redirection ko nga as you mentioned it, and at the same time, nandyan din yung burden ng the challenge of being the eldest in the family and the breadwinner, no? And of course, listening to you, na-inspire din kaming lahat. I'm so sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, no, na-inspire din sila sa mga struggles mo, sa mga ginagawa mo sa buhay. Of course, ngayong top-notcher ka, anong pinakamalaking lesson ang gusto mong ibahagi sa mga kabataan na nangangarap din? Yung main po talaga na lesson is yung to not be hindered by any setbacks. Kasi talaga, failures are just redirections for a better destination. So, ayun, patuloy lang sa stick with your goals, stick with improving yourself, oneself, tapos have faith with God kasi siya talaga yung main na engineer ng mga buhay natin. Na yung nagde-design, tayo taga-implement lang. And ayun, wala talagang, usually for us, for our eyes, wala talagang perfect na journey. But siguro, yung sigurado talaga is yung magandang destination. Okay. Oh, very well said. Ang ganda. Ang ganda ng message na yun. And sobrang relatable kasi, no, dapat, magandang paalala rin to sa ating lahat, no, na have patience din na despite nga talaga ng mga current na naranasan natin, parang kailangan mangyari yon para mapunta tayo sa better position in our life. Yung course mo is Diploma in Electronics Engineering Technology. Tama po ba, Sir John? Okay. Yes po. Ano yung mga trabaho na pwedeng mapasukan nitong Diploma in Electronics Engineering Technology? Yung mga trabaho po is yung technician level. So, pwede din silang under the engineering department, pero sila yung mga technicians. Sila yung taga-implement ng mga plano, taga-implement, hindi sila yung taga-design. Kasi yung taga-design, si engineer yun. So, mostly, implementing, installation of systems, maintenance, preventive, and corrective maintenance, ganon sa mga kahit anong electronics at electrical systems. So may konting access din kami sa electrical systems, yung mga technicians. So it's a really, really good career. Kasi given that Philippines has really high number of industries, so in almost every building, may electrical at electronic system doon. Yes. So need almost every systems may electronics or electrical technicians talaga na pwedeng pasukan na trabaho. At ito ba ay nakikitaan mo rin ba ng potential na maging business? For business, for myself, ganun? Actually, meron din po. Konti lang muna. But for the meantime, parang research muna to talk with more people, to gain more ideas, ganun. Pero in overall, career-wise, yung technician talaga, napaka-practical niya. In fact po, yung section namin, even our class, has about 90% employment rate, above 90%. Siguro mga 95%. Nalimutan ko na yung data from our registrar. Lakas yung employment rate ng ganitong career. Of course, bilang panghuli, ano yung pwede mong mai-advise sa ating mga kababayan na nagdadalawang isip sa TechVoc courses dun sa mga, halimbawa sa mga training na binibigay ng TESDA, ano yung may papayo mo sa kanila bilang isang TechVoc graduate at advocate ng technical education? Yes po. Unang-una po talaga is yung
kunin yung walain yung maiwala yung stigma ng techbook. Kasi pag sinasabing techbook, sinasabi lang sarili, techbook lang kami. Yun. So, sa Bisaya, techbook rako. Ganun. So parang minamalit nila yung career na yun, yung pagiging techbook graduate. Yes. Kasi from the stigma of the community ang layo ng bachelor kasi techbook man to, ilang months of training. Pero sa totoo lang, no, everyone is almost equal. Kasi nakikita namin sa DTS training namin, implant training namin, na kahit kami mga diploma in engineering technology, nakakasabay kami sa mga bagong graduates na engineer. Actually, mas kaya nga naming mag-implement ng mga systems, mag-maintenance ng mga systems. Talaga? Kasi hands-on kasi. 50% Tama. application. So, overall, sinasabi ko na yung techbook, hindi techbook lang. Kundi techbook talaga. Tsaka practical talaga siya. Ayan, very well said, John Roy. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon na to, no, sa iyong kwento at pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig. At syempre maraming salamat sa buhay mo na ibinibigay bilang isang isang advocate ng techbook at isang nagmamahal sa bayan. Thank you so much. Thank you po. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po natin muling pasalamatan ang ating techbook idol na si John Roy Caballes Rigodon ng probinsya ng Cebu. Nais rin nating pasalamatan ang ating mga TESDA information officers na nagulat na kanilang mga test updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyong mga ka-TESDA na tumutok sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang update sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account. At mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kayo mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Mili Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama Sa TESDA, kayang-kaya.